Anata 26. Natarante kaagad si Steven. Ms. Green, huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi siya mayamang tagapagmana, at lalong hindi siya matagumpay na tao. Isa lang siyang manloloko sa kalye. Huwag mong hayaang akitin kanyang maloko sa pinansyal at sa romantikong paraan, babala niya, ngunit puno ng inggit ang intensyon niya. Sa mga mata ni Steven, isang hampas lupang talunan lang si Sebastian. Kahit na ganon, nagawa niyang pakasalan si Lillian. Kahit na sa papel lang ito, napuno pa rin ng inggit si Steven. Sina Natalie at Lillian ay mga kilalang kababaihan sa Ravenview City na hinangaan sa nakakamanghang pinagmulan at kagandahan nila. Maraming lalaki ang mag-aagawang mukha kahit isa sa kanila, ngunit pareho silang na kay Sebastian. Bilang tagapagmana ng Harris family, sobrang nena si Steven na makitang nagsasaya si Sebastian kasama ng dalawang pinag-aagawang babaeng ito. Sa kabila ng katayuan niya, hindi makuha ni Steven ang loob Natalie o ni Lillian. Hindi ako na mamroblema sa pera. Kahit nasubukan niya akong lokohin sa pera, ayos lang sakin, casual na sagot ni Natalie. Pero kapag niloko ka niya sa romantikong paraan, pagsisisihan mo yon, pilit ni Steven. Gusto niyang iwan ni Natalie si Sebastian. Kahit na hindi niya siya kayang makuha, hindi niya kayang isiping makukuha siya ng isang hampas lupang kagaya ni Sebastian. Lukohin ako sa romantikong paraan. Kung inang ang mga mata ni Natalie habang tumingin siya kay Sebastian. Ayos lang sakin kung susubukan niya kong lokohin, ang pinakamahalaga ay ang kagustuhan niya, mapang-akit niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Steven. Talagang handang magpaloko si Natalie kay Sebastian. Ang malala pa roon, para bang hindi interesado si Sebastian. Paanong ang isang hampas lupang kagaya ni Sebastian ay magkakaroon ng karisma para maakit sina Natalie at Lillian? Hindi siya pinansin ni Natalie. Tumingin siya kay Sebastian at hinintay ang sagot niya. Bahagyang umiling si Sebastian. Para sa kanya, isang payaso lang si Steven na hindi nararapat sa pansin niya. Kapag samobra na ang pang-iinis niya, madali niya siyang mailigpit sa isang pitik ng kamay niya. Dahil hindi gusto ni Sebastian na ipagpatuloy ang bagay na ito, nagpasya si Natalie na itigil ito. Nagpaalam lang siya sa kanya at umalis. Pagkaalis ni Natalie, hindi na parang nakakulong si Evelyn. Lumingon siya kay Sebastian at pinagalitan siya, nakakadiri ka talaga. Paanong may nagugustuhan ka ng iba bago mo pahiwalayan ang asawa ko? Nakakahiya ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkatrabaho lang kami ni Natalie, matapat na paliwanag ni Sebastian. Kahit na sekretarya niya si Natalie at walang dad ang maganda siya, wala siyang masamang intensyon sa kanya wala pa sa ngayon. Si Natalie ang tagapagmana ng Green family at kasalukuyang nagsisilbi bilang sekretarya ng Supreme One. Nagtatrabaho ka rin ba sa Phoenix Corporation? Sarkastikong sagot ni Evelyn. Kahit na pinagaling ni Sebastian si Elijah, hindi siya itinuring na magaling ni Evelyn. Inisip niya lang na maswerte siya. Tignan mo siya, ngumisi si Steven. Kahit na nagtatrabaho siya sa Phoenix Corporation, malamang na isa lang siyang security guard. Sa ibang salita, isa lang siyang aso. Mabilis na sumabat si Lily, tama si Mr. Harris, Ms. Smith. Dapat mag-ingat ka. Isang nakakamanghang lalaki si Mr. Harris at tunay kanyang minamahal. Samantala, hampas lupa lang si Sebastian, na nang bibiktima ng mayayamang babae para sa pera at lamang. Hindi ka dapat nagpapaloko sa kanya. Tama yan. Pagkatapos ng bidding, ay proseso nyo na kaagad ang divorce nyo. Pipili tayo ng araw para ma-engage ka kay Steven, deklara ni Evelyn. Nanatiling tahimik si Lillian, pero sa loob-loob niya, sobra siyang hindi comfortable. Kahit na madalas siyang pagtripan ni Sebastian na nagdadala sa kanya ng matinding sakit ng ulo, hindi siya mapakilang makita siyang may kasamang ibang babae. Pakiramdam niya ay para bang may umaagaw sa bagay na pag-aari niya. Ha? Security guard ka lang, pero kung umasta ka parang ikaw ang may-ari ng lugar na to. Sumanghal si Lily.
Hindi nagtagal, nagsimula na ang bidding. Ipinasa ng malalaking kumpanya ang proposal nila at isa-isang nagpresente sa entablado. Naghandang maigi si Lillian para rito at malakas ang Smith Group. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, nasa 50% ang tayensa nilang manalo sa bid. Gayunpaman, handa rin ang ibang mga kumpanya at nag-alok sila ng mga pambihirang discount. Para bang hindi sila nag-aalala sa profit margins at gusto lang makalinya kay Andrew, gayunpaman, handa rin ang ibang mga kumpanya at nag-alok sila ng mga pambihirang discount. Para bang hindi sila nag-aalala sa profit margins at gusto lang makalinya kay Andrew. Kahit na hindi parte si Andrew ng 4 prestigious families, lumalaban ang impluwensya niya sa kanila. Kilala rin ang koneksyon niya sa Phoenix Corporation. Ang pagkaugnay kay Andrew ay para na ring kaugnay na nila ang Supreme One.